Ikaw ba ay mahilig sa acting, sa sining, sa singing? Ay, alam mo ba, pwede mong pagkakitaan ito at gawing career. Malay mo, ito pang ikayaman mo. Paano? Panoorin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ang goal natin sa video na ito is to share with you some business ideas. Ang goal nito is meant to inspire. Kung gusto nyo malaliman na kaalaman, I recommend that you seek guidance from your experts in your chosen field. So, wag na natin patagalin. Ay, ikaw ba meron kang tinatagong talent or tinatawag nating hidden talent. Pero nung pinakita ko ng aking talent, ang sinabi na lang sa akin ng ibang tao, i-hide mo na lang ang iyong talent. Kung mahilig ka talaga sa larangan ng sining, no? Especially sa arts pang pinag-uusapan po natin, ha? Ito, ang gagawin nyo po, ito po yung mga potential na opportunity na pwede nating pasukan. Number 1, okay, ang pwede mong gawin ay syempre naman, ikaw mismo ang gagawa ng art pieces. Alam mo, pag ikaw ay mahilig ka talaga magpinta, FYI, just to give you a background, meron isang kilalang artist, ang pangalan ay si Neil Christian Onza. Siya po ipumukaw ng aking damdamin kasi medyo nagko-collect na po kami ng art at nung nakita ko po ang isang masterpiece niya na spolarium, inspired. Pagkatapos, nagtaka ako, bakit yung spolarium niya nakabalot sa plastic at may mga lubid-lubid pa? Bakit di tinatanggal? At nung tinignan kong maigi, hindi pala siya plastic, hindi pala siya lubid. Ito pala ay mismo kasama na sa art piece. Ay, grabe. Yan ang ginawa ko. Kinontak ko. At nung kinontak ko, ayun. Buti na lang, nakuha ko. Ay, grabe. Pero, nakuha ko siya na mababang presyo nung nag-uumpisa. Pero ngayon, nako, hindi na po mababa ang kanyang presyo. Tumaas na kanya ang presyo. So, in other words, kung ikaw ay isang artist at gifted ka, nako, pwede mong pagkakitaan. So, by creating master art pieces. That is number 1. Number 2, ay kung magaling ka, hindi lang yung gagawa ka lang ng commercial or like for example, for people to appreciate your art, may mga iba. Napakagaling naman po sa pagdodrawing ng mga tao or tinatawag natin na mga pictures and images. Ito naman tinatawag nating custom art commission works. So, ito po, ang gagawin mo lang, ikaw mismo, kung magaling ka, suggestion ko, gumawa ka ng mga portfolio of your past commissions. And then, i-post mo lang sa social media. And then, humingi ka ng mga testimonies ng mga happy clients mo. Ipakita mo kung saan nila nilalagay, di ba? Alam mo, napakatindi po nito. Pag ginawa mo yan, nako, dudumugin ka at marami po magpapagawa po sa ng artwork. Alam nyo, ng mga potential revenue nito, minimum yan sa mga ganito, 10,000, 50,000, 100,000 po ang pwedeng kitain ng isang artist for custom art commissions. At next naman po, ito pa. Kung ikaw talaga napakagaling na, pwede kang gumawa ng art classes and workshops. So, pwede kang magturo ng paintings, oil painting ba, acrylic painting ba, graphite painting ba, or charcoal painting ba. So, paano ka mag-advertise? Again, through the local community, di ba? Or gumawa ka sa social media, magbigay ka muna ng free classes and offer, di ba, discounts. Or if not, group bookings. And then, magbigay ka rin sa referral sa schools kung nakipag-partner ka. Alam mo, pag ginawa mo yan, pwede kang mag-charge ng per students. No? Per student na mahina na. 300, 500, 1,000. Depende kung ano yung gusto mong i-charge on your capability. At pwede kang kumita ng extra 20 to 80,000 pesos. And FYI po, at syempre naman, pag ikaw naman po, mahilig ka na sa art, nagko-kolekta ka ng art, o ikaw mismo, artist. Alam mo, may kakilala kong artist, alam mo, gumawa siya sa commercial, pagkatapos niya, nagko-commission siya, from commission, ang ginawa, nagtaturo na siya ng classes, ngayon, meron na siyang art gallery and studio. Sa art gallery and studio naman, syempre naman, kukuha ka na yung local artist, ikaw mismo. Pagkatapos, ipropromote mo na sa gallery and studio mo. So, anong gagawin mo? Mag-host ka lang ng mga art exhibition. At the same time, yung mga collectors, i-invite mo para i-promote mo yung mga artist na mga pinopromote mo. At alam nyo ba, FYI, just to give you a perspective, magkano ang pwedeng kitain ng isang art gallery? Ang pwedeng kitain ng isang art gallery is more or less 50% gross ng artwork. Kunyari, ang artwork po ay 100,000, 50%, 50,000. Ang laki naman ang kinikita ng art gallery. Wait. Hindi po. Bakit? Kasi yung art gallery, kailangan may pwesto.
magbabayad ng pwesto. Kailangan, pag sila po ay nagpa-event, kailangan magpakain. Sila magpapakain. Number 3, pag binili yung art piece na yan, sila magde-deliver. Siyempre, kailangan may cost yan. Number 4, may empleyado rin sila. So in other words, kahit 50% ang gross income ng isang art gallery, ang matitira na lang sa kanila, technically, nasa 25 to 30%. Bakit po? Because of the operational cost. Kaya wag na sasabihin, napakaganda ng kitaan. Oo nga, pero hindi mo alam kasi magkano rin ang gastos. Or if not naman po, kung kayo po ay talagang napakagaling na, talagang lunod na kayo dito, alam mo, may kasabihan nga do not sell the gold, sell the shovel. When you say sell the gold, end product yan. Pero shovel, ika nga, yan yung kukuha ng ginto. Ay, hindi magbenta ka na rin ng artisanal craft store. Ikaw na ang magbenta ng mga oil, ng mga pallets, ng mga canvas. Ikaw na. So, in other words, ikaw na magsusupply ng mga suppliers at mga materials na kailangan ng isang artist at isang gallery. Kasi imagine mo, ang isang well-known artist na talagang hinahangaan ko rin ay walang iba kundi si Mr. Demi Padua. Napakagaling po niyan. Gumagawa ng mga 20 to 30 works yan. Katakot-takot na oil ang ginagamit. Katakot-takot na acrylic ang ginagamit yan. Kung ikaw na mismo nagsusupply sa artist, habang buhay ang artist, buhay rin ang store mo. Di ba maganda siya? At isa pa, pwede mong pagkakitaan para naman to sa mga collectors. Ano may mga collectors? Mahal na mahal po nila kanilang art pieces. So, ang pwede mo rin isang gawin na hindi alam ng mga collector is to offer the service of art restoration and conservation. Bakit po? Habang tumatagal po ang mga art pieces na yan, kailangan po ng cleaning, kailangan ng repair, kailangan ng preservation. Alam nyo ba, pag pinabayaan po natin yung mga pyesa na yan, lalo kung kayo po yung artworks po, ano po mangyayari niyan? Ay, nako, masisira po yan. So, mawawala po yung value, aamagin po yan. Kaya kailangan po, alagaan po natin yan. So, paano mo ipropromote yung iyong services? Number 1, siyempre, network with art collectors, with galleries, with museums, di ba? I-showcase mo before and after na ginawa mo. I-social media mo. Kung gusto mo, you can offer free consultation muna. Pero kung talaga may actual work na, syempre, mag-charge ka na. Alam mo, pag kinarir mo to, kapatid, pwede kang kumita ng 20,000 to 100,000 per client. O, not per month, per client. Ito pa, isa pang pwede mong gawin. O, ito. Ito yung mga basic lang. Yung tinatawag nating hindi natin napapansin, art therapy sessions. Ito po ay para sa mga tao na naghahanap po ng emotional expression, stress relief. Gusto lang talaga ng matuto. So, paano mo ipopromote ang sarili mo? Partner with mental health professionals, wellness centers, o if not naman, charity events, awareness of art therapy benefits. Gumawa ka ng channel mo at sinabi mo kung gusto mo kang sumama. Meron akong isang course o meron akong isang workshop na ituturo at charge ka per head. And FYI, yung mga ganito, yung mga pumupunta, may kaya na walang ginagawa. Ito yung mga maraming oras. Kaya nga, ang presyo, hindi minsan ang problema dyan. Kaya kailangan, maganda rin pasukan yan. Kaya kung mapapansin nyo, itong art na ito ay napakalaki po ng opportunity. Either ikaw ay isang creator, or ikaw ay isang buyer, or ikaw gusto nyo maging producer. Kaya nga mga friendship, sigurado yung kikita ng malaki kung alam mo ang gagawin mo. Kaya bago kayo pumasok sa sining na ito, kailangan pag-aralan nyo muna. At para sa mga taong nagsasabi, Chinky, gustong-gusto ko talagang mag-umpisa na mag-collect ng arts pero wala akong alam. Okay. FYI, what if kung ako mismo ang mag-share sa iyo ng mga ideas about art collection? Sino po sa inyo magiging interesado? FYI, when you talk about art collection, kailangan meron na po kayong sobrang pera. Magkano ang dapat kong umpisahan? As a matter of fact, as low as 5,000 pesos or 10,000 pesos, pwede ka na mag-umpisa. Kung ikaw ay interesado na matuto, I will create a special session, a private session for you para maintindihan mo ano ba yung art ng art collection. Hindi ko to ipapublic, hindi ko rin to charge. I will do this for free. But I will not open this to everyone. Kung kayo ay interesado, all you need to do is just go to my comment section right now. Meron pong link doon at may i-fill up kayo na form para malaman ko kung qualified kayo to start in art collection. Kung na-fill up niyo yung form, then papadalan ko kayo ng more information about the art of art collection. Maraming salamat. Sana naman na-enjoy nyo itong episode na ito. Kung gusto nyo pang ng episodes ng mga business ideas, please do subscribe on this channel. Hanapin nyo na lang po sa channel na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.